Hello guys! Papunta nga pala kami sa Oriental Hotel sa Legazpi. Ito ang araw ng kasal ng aking brother-in-law. At syempre, busy ang lahat. 2:30 ang kasal pero maaga kaming gumayak papunta ng hotel kasi may pictorial kami by 10 a.m. Yung sa side yun ng groom. Syempre, mauna yung mga entourage. Groom at lalong-lalo na ang bride. Pati si Bunso, obligadong magising ng maaga kasi maliligo din siya ng maaga. O diba? 45 minutes din ang biyahe from our house to Oriental Hotel. Past 8 in the morning na kami nakarating sa venue. Ako sana wala nang balak magpa-makeup kasi sabi ko ako nang magme-makeup sa sarili ko. At saka bisita lang naman ako. Pero pagdating ko sa venue, napag-isipan kong kailangan kong magpa-makeup sa makeup artist. Paano ba naman? Ang hobby ko, may make-upan daw, lalagyan ng lipstick ng konti para magkabuhay ang mukha. Kaya kailangan ko din makipagsabayan sa kanilang pagpapaganda. O diba, syala! Last nga pala akong naayusan kasi ang tagal kong mag-isip kung magpapaayos ako o hindi. Sa sobrang haba ng pila ng pagpapaganda, natural, late, at hindi nasunod ang 10 a.m. na pictorial ng family. Past 12 na! Paano ba naman? Nagsikainan pa. At syempre, meron pang mga retouches ng makeup. At nang matapos ng lahat na makeupan, lumabas ng lahat para mag-pictorial. So far, gustong-gusto ko ang makeup ng bakla. Sinabihan ko kasi siya na light lang ang gusto kong makeup. At yung baong kong lipstick na light ang pinagamit ko sa akin. Looking forward nga pala kami guys sa big event na to. At dahil may ganap, buong pamilya nagkaisa, nagkita-kita, kaya masaya ang family. Iba talaga ang feeling pag nagkikita-kita, lalo na pag hindi nagkikita ng matagal. It's a reunion talaga, o diba? Kanya-kanyang picturean, videohan, tawanan, at kwentuhan, o diba? Busy talaga ang lahat. Dahil sa ganap na ito, pinagsama-sama at pinag-isa ang pamilya. Ang pag-iisang dibdib ay hindi birong desisyon yan. Lahat tayo ay dadaan sa pag-iisang dibdib. Looking for our forever partner. Pero hindi ibig sabihin nun na puro ligaya ang mararamdaman mo sa pag-aasawa. May ups and downs yan. Pero dahil dun kayo tatatag. Sa mga test na yun ng pag-aasawa, ng buhay mag-asawa. Ang pag-aasawa ay bed of roses, pero huwag niyong kakalimutan na may tinik yan. Hindi mawawala ang tinik sa buhay. Yan ang mga balakid na dapat natin malagpasan. At syempre, para di tayo maligaw ng landas, si Lord dapat ang nasa sentro ng ating buhay. Sa sobrang daldal ko, may second part to. Thank you for watching. Hope you like my video. Bye!